Si Jessica ay isang dalaga na kasing tamis ng umaga at kasing ganda ng isang bulaklak na namumukadkad. Namana niya ang kanyang mga mata at matangos na ilong mula sa kanyang ina na bagamat simpleng babae ay may likas na alindog na hindi kayang itago ng kanyang pagiging waitress. Ang kanyang kutis naman ay maputi, halos porselana, na nakuha niya mula sa kanyang tatay na Chinese na kailanman ay hindi niya nakilala. Lumaki si Jessica sa isang maliit na bahay sa gilid ng bayan kung saan ang bawat araw ay puno ng simpleng mga gawain. Ngunit may ngiti sa bawat isa. Ang kanyang nanay si Aling Marta ay isang masipag na waitress sa isang karinderya sa bayan. Anak, tandaan mo, walang masama sa pagiging mahirap basta't marangal ang trabaho mo. Laging paalala ni Aling Marta kay Jessica tuwing sila'y mag-uusap. Sa kabila ng kanilang kahirapan, pinalaki ni Aling Marta si Jessica ng may dignidad at pagmamahal. Ma, bakit po hindi natin kilala si Papa? Minsang tanong ni Jessica habang sila'y abala sa paghuhugas ng pinggan. Mahinang ngumiti si Aling Marta. Pilit tinatago ang lungkot sa kanyang mga mata. Anak, minsan, hindi lahat ng tao ay kayang panindigan ang kanilang mga responsibilidad. Pero tandaan mo, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko at sapat na yun. Sa mga mata ni Aling Marta, si Jessica ang kanyang kayamanan, ang sagot sa lahat ng hirap at pagod. At sa kabila ng mga hamon sa buhay, ipinangako ni Aling Marta sa sarili na gagawin niya ang lahat para mapabuti ang kinabukasan ng kanyang anak. Hindi lingid sa kalaman ni Jessica ang mga usapan sa likod niya. Ang mga tingin ng inggit mula sa ibang mga dalaga sa bayan. Ang mga bulong na siya'y masyadong maganda para sa kanyang kalagayan. Ngunit si Jessica ay pinalaki ng marangal na may paniniwalang ang tunay na kagandahan ay hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa kabutihan ng puso. Palagi siyang magalang, tahimik ngunit hindi naman duwag at may malasakit sa kapwa. Isang araw habang nag-aayos si Jessica ng kanilang mumunting hardin, narinig niyang tinawag siya ng kanyang nanay. Jessica, halika nga rito, may sasabihin ako sa iyo. Tawag ni Aling Marta mula sa loob ng kanilang bahay. Pagpasok ni Jessica, nakita niyang seryoso ang mukha ng kanyang nanay. Anak, may inaalok sa iyong trabaho ang isa sa mga customer ko. Isang kilalang pamilya sa bayan ang nangangailangan ng isang maid. Alam kong hindi ito ang inaasahan mong trabaho pero ito'y marangal at maaaring makatulong sa atin. Tumango si Jessica. Ramdam ang bigat ng desisyon sa kanyang dibdib. Ma, kung makakatulong to sa iyo at sa atin, sige po, gagawin ko po. Sagot niya na may kabaitan at pagmamahal sa kanyang nanay. Nang gabing iyon bago matulog, iniisip ni Jessica ang bagong mundong papasukin niya. Hindi niya alam kung anong klaseng mga tao ang kanyang paglilingkuran. Ngunit nananalig siyang ang mabuting puso at pagpapakumbaba ay magiging sandata niya sa anumang pagsubok. Kinabukasan, nagdesisyon si Jessica na maagang umalis upang magtungo sa bahay ng mga bagong amo. Ang umaga ay tahimik at ang sikat ng araw ay malumanay na nagpapainit sa kanyang balat. Habang sila'y naglalakad patungo sa bayan, sa kanyang isipan pilit niyang pinapalakas ang loob. Iniisip ang mga bagay na maaari niyang gawin upang maging mabuti at kapaki-pakinabang na tagapaglingkod o maid. Pagdating niya sa bahay, natigilan si Jessica sa harap ng malaking gate na bakal. Hindi niya akalain na ganito kalaki at kaganda ang bahay na pagtatrabahuan niya. Kumatok siya ng marahan at hindi nagtagal, may isang babae na nasa katamtamang edad ang nagbukas ng pinto. Nakasuot ito ng simple ngunit elegante na damit na nagbigay ng impresyon na siya ay isang mayamang ginang. Magandang umaga po, ako nga po pala si Jessica. Magalang nabati ng dalaga. Sabay ko ng kaunti bilang tanda ng paggalang. Ngumiti ang ginang, bagaman halatang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ikaw ba ang pinakilala ni Aling Marta? Sige, halika, pasok ka. Inalalayan siya nito papasok sa loob ng bahay. Pagkapasok ni Jessica, natagpuan niya ang sarili sa isang malawak at magarang sala. Ang mga muebles ay yari sa kahoy na pinunturahan ng makintab at ang mga kortina ay tila yari sa mamahaling tela. Habang tinitignan ng paligid, napansin niyang may dalawang tao pa sa loob ng sala. Isang lalaking nasa katamtamang edad na marahil ay nasa mga late 40s at isang batang babae na may mabibilog na mga mata, makinis na kutis at nakasuot ng magarang damit. Sa tansya ni Jessica, ang batang babae ay nasa
12 taong gulang pa lamang. Jessica, ito ang aking asawa. Tawagin mo na lang siyang Mr. Ramirez. At ito naman ang aming anak, si Clarissa. Pakilala ng ginang habang tumayo ang mag-asawa upang lapitan siya. Magandang umaga po. Muling bati ni Jessica habang bahagyang yumuko sa mag-asawa. Magandang umaga. Tugon ni Ginoong Ramirez na may malalim na boses. Tila sinusukat din siya ng kanyang mga mata. Narinig namin mula sa nanay mo, si Aling Marta, na magaling kang magtrabaho. May ilang mga bagay kang kailangang malaman tungkol sa mga gawain mo dito sa bahay, pero bago yan, gusto kitang ipakilala kay Clarissa. Tahimik na tumingin si Clarissa kay Jessica. Hindi ito ngumiti. Ngunit halata sa mga mata nito ang pagkagulat sa itsura ni Jessica. Ang mestisang mukha ni Jessica na walang anumang kolorete ay tila higit nakaakit-akit kaysa sa inaasahan ng batang si Clarissa. Habang pinagmamasdan ni Clarissa si Jessica, napansin niya sa huli ang bahagyang pagkunot ng noo ng bata na parang may hindi siya nagustuhan. Bata pa siya pero kailangan niya ng makakasama dito sa bahay para matutunan ng matamang asal at gawain. Gusto ko na ikaw ang maging katulong at gabay niya, Jessica. Wika ng ginang na may determinadong tono. Sige po, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Tugon ni Jessica na may kababaang loob. Ngunit sa loob-loob niya, dama niya ang lamig ng pagtanggap ng batang si Clarissa. Alam niyang hindi magiging madali ang kanyang magiging buhay sa bahay na iyon. Ngunit naisip niyang ito na ang pagkakataon para maipakita ang kanyang sipag at tiyaga. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, lalong nararamdaman ni Jessica na magiging isang malaking hamon ang kanyang bagong trabaho. Lalo na sa pakikitungo sa batang si Clarissa na tila nagsisimulang magpakita ng bahagyang pagkainggit o pagkailang sa kanyang presensya. Ngunit sa kabila nito, handa si Jessica na harapin ang anumang pagsubok na darating, alang-alang sa kanyang nanay at sa kanilang munting pangarap. Matapos tanggapin ng trabaho, si Jessica ay nagdesisyon ng magpaalam sa kanyang nanay, si Aling Marta. Sa loob ng kanilang maliit na tahanan, abala si Jessica sa pag-aayos ng kanyang mga damit at mga gamit na dadalhin niya sa bagong tahanan ng kanyang mga amo. Isa-isang iniipit ni Jessica ang kanyang mga simpleng damit sa isang lumang maleta, habang damang-damang bigat ng kanyang desisyon na pansamantalang iwanan ng kanyang nanay. Maaalis na po ako bukas. Mahinang sabi ni Jessica habang inilalagay ang huling piraso ng kanyang damit sa maleta. Stay in po pala kasi ako sa kanila kaya't hindi na ako madalas makakauwi. Napatingin si Aling Marta sa kanyang anak. Hawak ang panyo na kanina pa niya pinapahid sa kanyang mga mata. Bagamat sanay siya sa hirap, hindi pa rin maipagkakaila ang lungkot na nararamdaman niya sa pag-alis ng kanyang kaisa-isang anak. Anak, alam kong mahirap ang magiging buhay mo roon pero alam ko rin na kaya mong harapin ang lahat ng pagsubok. Jessica, tandaan mo na pinagmamalaki kita. Lumapit si Jessica sa kanyang nanay at niyakap ito ng mahigpit. Ma, pangako ko po na mag-iingat ako. Para rin po ito sa atin para matulungan kita. Sabi niya. Pinipigilan ng kanyang luha. Alam niyang magiging mahirap ang kanilang pagkakawalay, ngunit nais niyang patunayan sa kanyang nanay na handa siyang magsakripisyo para sa kanilang kinabukasan. Sa buong magdamag, nag-usap sila ng kanyang nanay. Mga plano, mga pangarap at mga paalala na ipinamana ni Aling Marta sa kanyang anak. Nang sumapit ang madaling araw, hinatid ni Aling Marta si Jessica sa labas ng bahay. Bitbit ang kanyang maleta. Tila mas maaga ang pagsikat ng araw, ngunit sa kabila ng liwanag na dala nito, may bahid ng lungkot ang kanilang pagpapaalam. Basta Jessica, wag mong kakalimutan ang mga itinuro ko sa iyo. Maging magalang, masipag at higit sa lahat, ipakita mo ang kabutihan ng iyong puso. Bili ni Aling Marta habang pinagmamasdan ng kanyang anak na paalis na. Tumango si Jessica at nagpakawala ng isang malambing na ngiti, kahit naramdam niya ang kirot ng paghihiwalay. Opo, Mama. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Nang makalabas na si Jessica sa kanilang bahay at magsimulang maglakad patungo sa kanyang bagong tahanan, pakiramdam niya ay nagsisimula na ang isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Alam niyang marami siyang haharaping hamon sa mga darating na araw, ngunit sa bawat hakbang na ginagawa niya, dama niya ang suporta at pagmamahal ng kanyang nanay na nagsilbing gabay at lakas ng kanyang loob. Matapos makapag-ayos si Jessica ng kanyang sarili at maipwesto ang kanyang mga gamit sa maliit na silid na itinakda para sa kanya sa bahay ng pamilyang Ramirez, agad niyang sinimula ng kanyang bagong tungkulin.
Ang silid niya ay simple lamang. May isang maliit na kama, aparador at isang bintanang tanaw ang maliit na hardin sa likod ng bahay. Bagamat malayo ito sa kanilang munting tahanan, alam ni Jessica na magiging tahanan niya ito sa mga darating na buwan o marahil taon pa nga. Kinabukasan maaga siyang gumising. Mahinahon niyang inayos ang kanyang sarili. Siniguradong malinis at maayos ang kanyang kasuotan bago siya lumabas ng silid upang simulan ang kanyang mga gawain. Bilang personal na maid ni Clarissa, siya rin ang inatasang maghanda ng lahat ng kailangan ng bata. Mula sa oras na ito ay magising hanggang sa pumasok sa eskwela. Pagdating niya sa silid ni Clarissa, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at natagpuan ang batang mahimbing pang natutulog. Lumapit siya sa tabi ng kama at marahan niyang hinaplos ang braso ni Clarissa upang gisingin ito. Ma'am Clarissa, mag-6 a.m. na po ng umaga, oras na po para gumising. Malumanay na sabi ni Jessica. Dahan-dahang iminulat ni Clarissa ang kanyang mga mata at napabuntong hininga bago tumingin kay Jessica. Ayoko pa, mamaya na. Ungol ng bata habang tumatakip ng kumot sa kanyang muka. Ngunit sanay na si Jessica sa ganitong ugali ng mga bata, kaya't magiliw niyang hinawakan muli ang balikat ni Clarissa. Ma'am Clarissa, kailangan na po nating maghanda. May oras pa kayong maghilamos at magbihis bago ang almusal. Napabuntong hininga muli si Clarissa bago tuluyang bumangon sa kama. Habang papunta sa banyo, inihanda na ni Jessica ang uniforme ng bata. Siniguradong planchado at malinis ito. Matapos ang ilang minuto, bumalik si Clarissa mula sa banyo at si Jessica naman ay nag-asikaso sa kanya. Binuksan ang gripo ng tubig, inabot ang tuwalya at sinuklayan ang mahaba niyang buhok. Ma'am Clarissa, ano po ang gusto niyong ialmusal mamaya? Sasabihin ko po sa kusinera. Tanong ni Jessica habang sinusuklay ang buhok ni Clarissa. Hotdog at itlog na lang. Matamlay na sagot ni Clarissa, halatang inaantok pa rin. Nang matapos ang pag-aayos kay Clarissa, tinulungan pa siya ni Jessica na isuot ang kanyang uniforme bago sila tuluyang bumaba para sa almusal. Si Clarissa, bagamat may pagkamasungit sa umaga, ay hindi nagpakita ng kahit na anong hindi maganda sa trato kay Jessica. Bagkus, tila nasanay na ito sa presensya ng bagong maid. Sa bawat takbang ng kanilang umaga, mula sa pag-aayos ng uniforme hanggang sa pagtulong kay Clarissa sa kanyang mga gamit bago pumasok sa eskwela, sinigurado ni Jessica na maayos ang lahat. Siya ang nag-aabot ng bag, nag-aayos ng sapatos at tinitiyak na walang naiwan si Clarissa. Ma'am Clarissa, handa na po ang lahat. Huwag po natin kalimutan ang iyong assignment. Paalala ni Jessica habang inaabot ang isang folder na naglalaman ng mga takdang aralin ni Clarissa. Salamat. Tugon ni Clarissa nang walang gaanong emosyon habang kinukuha ang folder at lumabas ng bahay. Handa na sa pagpasok. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nang nasanay si Jessica sa kanyang mga gawain. Alam niyang marami pa siyang dapat matutunan tungkol sa pagiging isang personal na maid. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya upang magampanan ang kanyang tungkulin ng maayos at may malasakit. Ang kanyang dedikasyon sa trabaho ay hindi lamang para sa pamilyang Ramirez, kundi lalo't higit pa para sa kanyang nanay na lagi niyang naiisip sa bawat oras ng kanyang araw. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Jessica ang isang bagay na tila hindi kayang itago ng mga pader ng bahay na iyon, ang kalungkutan ni Clarissa. Sa bawat araw na magkasama sila, tahimik na minamasdan ni Jessica ang batang babae. Hindi siya tulad ng ibang mga bata na kanyang kilala na may mga kaibigan, ngiti at saya sa bawat kwentuhan. Sa halip, si Clarissa ay madalas na nag-iisa, tahimik at tila laging may iniisip. Isang hapon habang pinupunasan ni Jessica ang mesa sa kusina, narinig niya ang dalawang kasamahan niyang katulong na nag-uusap sa isang sulok. Napapansin mo ba si Clarissa? Wala talagang kaibigan yan maski mga kaklase niya. Lumalayo sa kanya, sabi ng isang kasamahan. Bahagyang binaba ang boses para hindi marinig ni Clarissa na nasa itaas na bahagi ng bahay. Oo nga, nakakalungkot din pero kasalanan din naman niya kasi. Masyado siyang masungit. Sino ba naman ang magkakagusto sa kanya bilang kaibigan kung ganun siya? Sagot ng isa pa na tila may halong awa at dismaya sa tono. Tahimik na nakinig si Jessica. Ramdam ang bigat ng sitwasyon para kay Clarissa. Hindi niya ito napansin noong una, ngunit ngayon ay malinaw na sa kanya ang kalagayan ng batang kanyang pinaglilingkuran.
Bawat galaw at bawat salita ni Clarissa ay tila naglalaman ng poot at sama ng loob na marahil ay bunga nang hindi niya pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan. Naisipan ni Jessica na subukang magbigay ng kaunting lambing at unawain si Clarissa kahit alam niyang hindi magiging madali ang pagbabago ng ugali ng bata. Sa isip ni Jessica, marahil ang pagiging masungit ni Clarissa ay dulot lamang ng kawalan ng taong magpapakita ng tunay na malasakit sa kanya. Isang gabi habang inihahanda na ni Jessica ang kama ni Clarissa para sa pagtulog, naisip niyang subukan itong kausapin ng mas personal. "Ma'am Clarissa, mukhang masaya po kayo kanina sa eskwela ha?" Sabi niya nang may pilit ng ngiti, kahit alam niyang hindi ganap na totoo ang kanyang sinasabi. Ngumiti ng bahagya si Clarissa ngunit halatang pilit lamang iyon. "Wala naman akong kaibigan doon, Jessica." Simpleng sagot ng bata na ikinagulat ni Jessica. Hindi niya akalaing magsasabi ng ganoong katapat si Clarissa. Nag-isip si Jessica ng mga tamang salita bago sumagot. "Alam niyo po, Ma'am Clarissa, minsan mahirap talagang makahanap ng mga tunay na kaibigan pero kung papayagan niyo lang na makita ng iba ang kabutihan ng inyong puso, sigurado akong darating din sila." Nanatiling tahimik si Clarissa. Nakatingin sa bintana habang ang malamig na hangin ng gabi ay pumasok sa kanilang silid. "Hindi naman nila ako naiintindihan," bulong nito. Natila nagbukas ng isang maliit na bintana sa kanyang damdamin. Lumapit si Jessica at maingat na inayos ang kumot ni Clarissa. "Siguro po hindi pa nila kayo lubos na kilala. Pero nandito naman po ako, Ma'am Clarissa, kung may kailangan kayo o kung gusto niyang magkwento, nandito lang ako." Nagkatitigan sila sandali bago muling lumingon si Clarissa sa bintana. "Salamat, Jessica," mahinang sabi nito na tila unang beses nagpakita ng kaunting lambing at pagpapahalaga. Sa puntong iyon, naramdaman ni Jessica na marahil sa kabila ng lahat, may pag-asa pang magbago ang kalagayan ni Jessica. Alam niyang kailangan pa ng panahon at tiyaga, ngunit sa mga sumunod na araw, ipinangako niya sa sarili na gagawin niyang lahat upang tulungan si Clarissa na maging mas bukas at masaya kahit paunti-unti. Bagaman hindi nakatuntong ng high school si Jessica, dala ng hirap ng kanilang buhay, hindi ito naging hadlang upang magkaroon siya ng mga kaalaman na maaaring makatulong sa ibang tao, lalo na kay Clarissa. Ang mga karanasan ni Jessica mula sa iba't ibang trabaho sa palengke, karinderya, computer shop at iba pang lugar ay nagbibigay sa kanya ng praktikal na kaalaman tungkol sa kung ano ang mga uso at kinagigiliwan ng mga kabataan. Napansin ni Jessica na sa kabila ng kanyang kakulangan sa formal na edukasyon, meron siyang kakayahang makakonek kay Clarissa sa mga parang hindi magagawa ng iba. Isang hapon habang nag-aayos si Clarissa ng kanyang mga gamit pagkatapos ng eskwela, naglakas loob si Jessica na magbahagi ng kaunting kaalaman mula sa kanyang mga karanasan. "Ma'am Clarissa, alam niyo po, nung nagtatrabaho pa ako sa computer shop, marami akong nakikitang mga kabataan na mahilig maglaro ng mga online games at mag-share ng memes sa social media. Minsan doon sila nagiging close sa isa't isa." Kwento ni Jessica habang inihahanda ang tsaa ni Clarissa. Nagtaas ng kilay si Clarissa, tila interesado sa sinabi ni Jessica. "Talaga? Anong mga games yun?" tanong ng bata, na tila ngayon pa lamang nakarinig ng mga ganoong bagay. Ngumiti si Jessica at masayang ikinuwento ang mga uso sa mga kabataan na natutunan niya mula sa kanyang trabaho. "May mga laro tulad ng Mobile Legends at Call of Duty daw yun. Tapos mahilig din sila mag-share ng mga memes, yung mga nakakatawang larawan na may caption. Nagiging usap-usapan na rin ng mga K-drama at mga idols mula sa Korea. Alam mo, Ma'am Clarissa, sa mga simpleng bagay na to, nagiging mas close ang mga magkakaibigan." Nakinig si Clarissa ng mabuti at sa unang pagkakataon nakita ni Jessica ang tunay na interes sa mga mata ng bata. "Paano kaya kung subukan ko yung mga sinasabi mo? Sa tingin mo matutulungan ako nito para magkaroon ako ng mga kaibigan?" "Oo naman, ma'am, sa tingin ko po. Makakatulong po yun basta't maging bukas lang kayo sa kanila at ipakita nyo po ang inyong kabutihan," sagot ni Jessica na may kasamang ngiti. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Clarissa ang mga bagay na itinuro ni Jessica. Unti-unti, natuto siyang makipag-usap sa kanyang mga kaklase tungkol sa mga bagay na pinagkakaabalahan ng mga kabataan.
Sinimulan niyang pag-usapan ng mga online games, mag-share ng mga memes at makinig sa mga K-pop songs na uso sa kanila. Unti-unti, nakahanap siya ng mga kaklase na nagkaroon din ng interes sa mga bagay na kinahihiligan niya. Mula sa pagiging masungit at tila mataray, naging mas approachable si Clarissa sa kanyang mga kaklase. Napansin ni Jessica ang malaking pagbabago sa bata. Hindi na ito laging nag-iisa at madalas na itong nakangiti tuwing umuwi sila mula sa eskwela. Ang simpleng kaalaman ni Jessica mula sa kanyang mga karanasan ay naging susi para mabuksan ang puso ni Clarissa. At sa wakas, nagkaroon siya ng mga kaibigan na matagal na niyang hinahangad. Sa kabila ng kakulangan sa edukasyon, napatunayan ni Jessica na ang karunungan ay hindi lamang nasusukat sa mga natututunan sa paaralan, kundi pati na rin sa mga aral sa buhay na dala ng karanasan at pakikibaka. At sa simpleng paraan na iyon, naitawid niya si Clarissa sa isang bahagi ng buhay na minsan ay tila imposible para sa batang iyon. Habang patuloy ang pagtatrabaho ni Jessica kay Clarissa, unti-unting lumalim ang kanilang samahan. Ang dating malamig at malayong ugali ni Clarissa ay unti-unting nagbago na tila isang bulaklak na dahan-dahang bumubukas sa tamang panahon. Sa bawat araw na magkasama sila, naramdaman ni Jessica na nagiging mas malapit ang loob ng bata sa kanya. Hindi na lamang siya simpleng maid. Siya ay naging isang kaibigan at gabay para kay Clarissa. Isang araw habang abala si Jessica sa pag-aayos ng kwarto ni Clarissa, tinawag siya ng magulang ng bata sa sala. Si Ginang Ramirez ang unang nagsalita. Halata sa boses nito ang bahagyang pag-aalala. Jessica, gusto ko sanang malaman kung kumusta na si Clarissa. Napapansin namin na nagbabago na ang kanyang pakikitungo sa amin. Nagiging mas masaya na siya. May mga kaibigan na ba siya? Ngumiti si Jessica bago sumagot. Nagpapakita ng paggalang at kasiguruhan. Opo ma'am, unti-unti na pong nakakahanap ng kaibigan si Ma'am Clarissa. Natuto na po siyang makihalubilo sa kanyang mga klase at napapansin ko pong mas nagiging bukas na siya sa kanila. Talaga? Ano kayang nagbago? Tanong naman ni Ginoong Ramirez na halatang naguguluhan pero nasisiyahan sa naririnig. Sa tingin ko po, natutunan lang po ni Ma'am Clarissa na maging mas bukas sa mga bagong bagay at interes. Nagustuhan po niya ang mga itinuro ko sa kanya tungkol sa mga bagay na uso sa mga kabataan ngayon, tulad ng mga laro at musika. Nagkaroon po siya ng mas madali at mas masaya na paksa na pwedeng pag-usapan kasama po ang mga kaklase niya. Paliwanag ni Jessica na pilit iniingatan ang pagbibigay ng detalye na tila nagmamagaling. Parehong nagpalitan ng tingin ng mag-asawa at kapwa nagbigay ng bahagyang ngiti. Salamat Jessica. Alam naming malaki ang naging papel mo sa pagbabagong ito. Patuloy mo lang siyang gabayan. Sabi ni Ginang Ramirez na may halong pasasalamat sa boses. Naku, wala po yun ma'am. Gusto ko lang po talagang matulungan si Ma'am Clarissa na maging masaya at magkaroon ng mga kaibigan. Sagot ni Jessica nang may kababaang loob. Matapos ang pag-uusap, bumalik si Jessica sa kanyang mga gawain. Ngunit ramdam niya ang kaluwagan sa kanyang puso. Alam niyang nagagawa niya ang isang bagay na higit pa sa simpleng trabaho. Nagbibigay siya ng pagmamahal at suporta na tila isang kapamilya na ang turing kay Clarissa. At sa kabila ng mga hamon ng kanyang buhay, alam ni Jessica na siya ay nasa tamang landas. Tinutulungan hindi lamang ang bata kundi pati na rin ang kanyang sarili na maging mas mabuti at may kabuluhang tao. Sa paglipas ng mga buwan, masaya si Jessica na makita ang unti-unting pagbabago ni Clarissa. Nakikita niya kung paanong nagiging mas palakaibigan ng bata. At sa bawat kwento ni Clarissa tungkol sa kanyang mga bagong kaibigan, ramdam ni Jessica ang kanyang kasiyahan. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Jessica na may pagbabago sa tono ng mga kwento ni Clarissa. Mas madalas itong nagiging mapagmataas at tila nawawala ang disiplina na dating ipinagmamalaki ni Jessica. Isang araw matapos makauwi si Clarissa kasama ang ilang mga kaibigan, napansin ni Jessica na mas maaga silang dumating kaysa sa inaasahan. Dapat ay nasa eskwela pa ang mga ito, ngunit eto sila, nagkakatuwaan at tila walang pakialam sa mga oras ng klase. Ma'am Clarissa, bakit po kayo nandito? Oras pa po ng eskwela ha? Tanong ni Jessica na may halong pag-aalala. Tumingin si Clarissa sa kanya, bahagyang nakataas ang kilay at tila wala sa mood na magpaliwanag. Bakit ba Jessica? Gusto lang namin na mag-relax dito. Wala naman kaming gagawin sa school ngayon.
Hindi mapigilan ni Jessica ang kabog sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong iyon, napagtanto niyang hindi ito simpleng pag-uwi lang ng maaga. Mayroong mali sa mga nangyayari. Ma'am Clarissa, alam niyo po bang hindi tama ang mag-cutting classes? Paano kung malaman ito ng mga magulang niyo? Nag-iba ang ekspresyon ni Clarissa. Naging seryoso at tila may bahid ng inis. Huwag kang magsusumbong, Jessica. Kaya kong sarili ko at wala silang dapat alalahanin. Gusto ko lang mag-enjoy kasama ang mga kaibigan ko. Ramdam ni Jessica ang bigat ng sitwasyon. Gusto niyang itama ang mali ngunit alam niyang kailangan niyang mag-ingat sa kanyang mga salita. Ma'am Clarissa, alam kong gusto niyo pong maging masaya. Pero sana po isipin niyo rin ang magiging epekto nito sa inyo. Natatakot po ako para sa inyo. Ngunit hindi na pinakinggan pa ni Clarissa ang mga babala ni Jessica. Sa halip, inilibang niya ang kanyang sarili kasama ang kanyang mga kaibigan na tila nagdiriwang ng kanilang paglabag sa mga patakaran. Sa mga sumunod na araw, lalong naging madalas ang pag-uwi ni Clarissa ng mas maaga. Palaging kasama ang kanyang mga bagong kaibigan. Hindi malaman ni Jessica kung paano ito aayusin. Alam niyang bilang maid, limitado lamang ang kanyang magagawa. Ngunit bilang isang taong nagmamalasakit kay Clarissa, ayaw niyang hayaang tuluyang mawala ang landas ng bata. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nararamdaman ang hirap ng sitwasyon na kanyang kinasasadlakan. Ang sitwasyong hindi niya inaasahan na mangyayari. Ngunit kailangang harapin upang maprotektahan ang batang kanyang tinuturing na ngayong kapatid. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Jessica na mas lalo pang bumibigat ang ugali ni Clarissa. Nagsimula itong maging mas mainitin ng ulo at masungit hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa ibang mga tao sa bahay. Lalo pang lumala ang sitwasyon noong nagsimulang tubuan ng tigyawat si Clarissa. Ang dati-rati makinis na balat ng bata ay unti-unting nagkaroon ng mga pantal at tigyawat na labis na ikinabahala ni Clarissa. Araw-araw, tila walang kapayapaan si Clarissa. Ginawa na niya ang lahat. Mga mamahaling skincare products, mga rekomendasyon ng kanyang mga kaibigan at maging mga payo mula sa mga eksperto. Ngunit wala sa mga ito ang nagdulot ng anumang pagbabago sa kanyang balat. Jessica, ano bang ginagamit mo sa mukha mo? Tanong ni Clarissa isang gabi habang magkasama sila sa kanyang silid. Tila may halong inggit at inis ang kanyang tono. Lalo't napansin niyang si Jessica ay nanatiling makinis ang balat kahit wala itong gaanong ginagamit na produkto. Napatingin si Jessica kay Clarissa. Nakaramdam ng awa sa batang tila nawawalan na ng pag-asa. Ma'am Clarissa, sabon lang po ang ginagamit ko. Sagot niya ng may simpleng ngiti. Alam niyang hindi iyon ang sagot na inaasahan ni Clarissa, ngunit iyon ang totoo. Sabon lang? Ulit ni Clarissa. Hindi makapaniwala. Paano naman magiging makinis ang mukha mo kung sabon lang? Napabuntong hininga si Jessica. Ramdam ang pagkadismaya ng bata. Ma'am Clarissa, minsan po hindi sa dami ng produktong ginagamit kundi sa kung paano po natin napapangalagaan ang ating sarili. Marahil po kailangan nyo lang po ng pahinga at mag-focus sa mga bagay na makakapagpasaya sa inyo. Matulog po kayo ng umaga, hindi po kayo magpupuyat. Ngunit imbis na makinig, tila lalong naging irritable si Clarissa. Hindi mo ako naiintindihan, Jessica. Kailangan ko ng solusyon, hindi mga payo mo na walang kwenta. Napaluwa na si Clarissa, halos mawala ng pag-asa. Hindi naman mapigilan ni Jessica na yakapin ang bata, kahit alam niyang hindi ito ang tugon na inaasahan ni Clarissa. Pasensya na po, Ma'am Clarissa, gusto ko lang pong tulungan kayo. Ngunit nanatiling matigas ang loob ni Clarissa. At sa mga sumunod na araw, lalo pang tumindi ang kanyang pagiging malayo at masungit. Ramdam ni Jessica ang kalungkutan at frustration ng bata. Ngunit limitado lamang ang kanyang magagawa. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, nang muling mapalapit kay Clarissa, tila lalo lamang lumalayo ang loob nito sa kanya. Sa puntong iyon napagtanto ni Jessica na ang mga problemang dinadala ni Clarissa ay higit pa sa simpleng skincare o pagkakaroon ng kaibigan. Ito ay nagmumula sa mas malalim na insecurities at kawalan ng katiyakan sa sarili na hindi basta-bastang malulunasan ng kahit na anong produkto o payo. Alam niyang kailangan ni Clarissa ng higit pa sa isang mate. Kailangan ito ng isang taong handang makinig at umunawa, kahit patila walang solusyon sa mga problema nito. Ang mga pagbabago sa itsura ni Clarissa ay naging sanhi ng muli niyang pag-iisa. Unti-unti, ang mga kaibigang dati malapit sa kanya ay nagsimulang lumayo. Sa kanilang murang edad,
tila hindi nila kayang tanggapin ang mga pagbabago sa anyo ni Clarissa. At dahil dito, unti-unti siyang nawalan ulit ng mga kaibigan. Sa harap ng ganitong kalagayan, muling naging takbuhan ni Clarissa si Jessica. Jessica, bakit kaya nila ako iniiwan? Tanong ni Clarissa isang gabi habang sila'y nag-uusap sa silid. Ramdam ang bigat sa boses niya at makikita sa kanyang mga mata ang kalungkutan na dulot ng muling paglayo ng mga taong dati niyang pinaniniwala ang mga kaibigan. Ma'am Clarissa, minsan po, hindi lahat ng tao ay mananatili sa tabi natin, lalo na kung hindi talaga nila tayo tanggap ng buo. Mahinang tugon ni Jessica. Alam niyang hindi madali para kay Clarissa ang muling pagharap sa kawalan ng kaibigan, ngunit nais niyang iparating sa bata na may mga bagay na higit pa sa panlabas na anyo. Dahil sa mga pangyayaring ito, nagsimulang maging masungit at nagrebelde si Clarissa. Madalas, sinasagot-sagot niya ang kanyang mga magulang at tila nawawala na ang dating sigla at disiplina na itinuro ni Jessica. Hindi niyo ako naiintindihan. Palaging sigaw ni Clarissa tuwing pinagsasabihan siya ng kanyang mga magulang. Naroon ang galit, ang sama ng loob at ang labis na kalungkutan na hindi niya alam kung saan ibabaling. Sa gitna ng kanyang paghihirap, tanging si Jessica ang patuloy na nandyan para sa kanya. Hindi iniwan ni Jessica si Clarissa kahit gaano pa kahirap ang mga araw. Sa bawat pagkakataon, hinaharap ni Jessica si Clarissa ng may pag-unawa at pagmamahal. Binibigyan siya ng mga payo na puno ng malasakit at sinseridad. Ma'am Clarissa, naiintindihan ko po na mahirap ang pinagdadaanan nyo. Pero sana po, huwag niyong kalimutan na mahal kayo ng mga magulang nyo. At kahit ano pong mangyari, nandito po ako para sa inyo. Sabi ni Jessica isang gabi, matapos ang isang mainit na pagtatalo ni Clarissa at ng kanyang mga magulang. Dahan-dahang napansin ni Clarissa ang kahalagahan ng mga sinasabi ni Jessica. Unti-unti, nagsimula siyang magbago. Ang dating mainit ang ulo at masungit na Clarissa ay unti-unting naging mas kalmado at mapagpasensya. Hindi man agad nawala ang kanyang mga insecurities, natutunan ni Clarissa na tanggapin ang kanyang sarili ng paunti-unti sa tulong na rin ng mga payo ni Jessica. Naintindihan ko na ngayon, Jessica, sabi ni Clarissa isang araw habang sila'y nagkakape sa kusina. Hindi ko na kailangan pang habulin ng mga taong hindi naman ako tunay na tinatanggap. Mas mahalaga ang mga taong nagmamalasakit talaga sa akin. Ngumiti si Jessica, masaya sa nakikitang pagbabago kay Clarissa. Opo, Ma'am Clarissa, lahat po tayo may mga taong talagang para sa atin at sa huli, mas mahalaga po ang tunay na relasyon kaysa sa dami ng kaibigan. Dahil sa patuloy na gabay ni Jessica, muling bumalik sa tamang landas si Clarissa. Naging mas mabuting anak, mas disiplinadong estudyante at higit sa lahat, mas may tiwala sa sarili. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan ni Clarissa na ang tunay na kagandahan ay hindi lamang makikita sa labas, kundi pati na rin sa kung paano niya dalhin ang kanyang sarili at kung paano niya pinapahalagahan ang mga tunay na nagmamahal sa kanya. Habang lumalalim ang ugnayan ni Clarissa at Jessica, naging malinaw na si Jessica ay hindi na lamang isang katulong para kay Clarissa. Naging sandigan na siya ng bata, isang kaibigang tila wala ng iba pa. Sa bawat araw na magkasama sila, lalo pang umusbong ang pagiging dependent ni Clarissa kay Jessica. Madalas, gusto ni Clarissa na siya mismo ang maghatid at magsundo sa kanya sa eskwela. Isang bagay na noon ay walang interes ang bata. Sa kanyang murang isipan, tanging si Jessica lamang ang taong tunay na nakakaintindi at nagmamalasakit sa kanya. Ngunit dumating ang araw na kinailangan ni Jessica na magpaalam pansamantala. Isang linggo na lang at kaarawan na ng kanyang nanay at nais niyang samahan ito sa espesyal na araw. Bagamat pinayagan siya ng mga magulang ni Clarissa, hindi ito naging madali para kay Clarissa. Ate Jessica, bakit kailangan mo pang umuwi? Tanong ni Clarissa na may halong takot at pag-aalala. Hindi sanay si Clarissa na hindi kasama si Jessica sa kanyang pang-araw-araw na buhay. At ngayon, sa isang buong araw, mawawala sa kanya ang taong tanging kinakapitan niya. Ma'am Clarissa, mahalaga po sa akin ang kaarawan ng nanay ko. Isa lang po siyang waitress at gusto ko pong iparamdam na espesyal siya kahit sa isang araw lang. Paliwanag ni Jessica habang marahang inaayos ang kanyang mga gamit. Babalik naman din po ako kagad. Huwag kang mag-alala, pangako.
Ngunit hindi matanggap ni Clarissa ang paliwanag ni Jessica. Ginawa niya ang lahat upang pigilan ito. Mula sa paghila sa braso ni Jessica, sa pag-iyak ng matindi at pati na rin sa pagsasabing hindi siya papasok sa eskwela kung aalis si Jessica. Sa bawat pagtatangka ni Clarissa na pigilan siya, naging mas mabigat ang loob ni Jessica. Alam niyang mahalaga ang kanyang presensya para kay Clarissa, ngunit alam din niyang may mga bagay na hindi niya maaaring talikuran, lalong-lalo na ang kanyang tungkulin bilang anak. Ma'am Clarissa, babalik po ko agad. Hindi po ko iiwan ng matagal, pakiusap po. Intindihin niyo na sana ako. Mahinang sabi ni Jessica na may halong lungkot. Sa huli walang nagawa si Clarissa kundi ang tanggapin ang desisyon ni Jessica. Bagaman may kabigatan sa loob, nang makauwi na si Jessica sa kanilang tahanan, ramdam niya ang kapayapaan na dulot ng muling pakikipag-ugnayan sa kanyang nanay. Tinulungan niya ito sa mga gawaing bahay. Inayos ang kanilang mumunting tahanan at siniguradong magiging espesyal ang nalalapit na kaarawan nito. Sa simpleng pagdiriwang na iyon, muling naramdaman ni Jessica ang init ng kanilang tahanan, ang pagmamahal na walang kapalit at ang kaligayahang dulot ng pagiging kasama ng kanyang nanay. Habang sila'y nag-uusap sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ni Jessica na sa kabila ng lahat ng kanyang nararanasan sa bahay ng mga Ramirez, ito ang kanilang munting tahanan at ang pagmamahal ng kanyang nanay ang kanyang tunay na kalakasan. At sa bawat sandaling iyon, na ipapaalala sa kanya na may mga bagay na hindi maaaring palitan ng anumang yaman o tagumpay. At yun ang pagmamahal ng isang pamilya. Habang dumaraan ang mga taon, lalo namang tumibay ang samahan ni Jessica at Clarissa. Si Jessica ang naging kanlungan ni Clarissa sa bawat kwento ng kanyang buhay. Ang masayang karanasan, ang mga hinanakit, at ang mga lihim na takot na hindi niya kayang ibahagi sa iba. Sa bawat araw na magkasama sila, naging higit pa si Jessica sa isang simpleng katulong. Siya ay naging isang tunay na kaibigan at kapatid para kay Clarissa. Sa kabila ng patuloy na pagsisikap ni Jessica na palakasin ang loob ni Clarissa, nanatiling mababa ang self-esteem ng dalaga. Ang mga tigyawat na hindi pa rin nawawala sa kanyang muka ay nagdulot ng malaking epekto sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Dahil dito, bihira siyang makipag-usap sa iba at kadalasan ay pinipili na lamang ang manahimik. Bagamat unti-unting nagkakaroon ng mga bagong kaibigan si Clarissa, hindi na ito katulad ng dati. Wala na ang dating kasiglahan at tiwala sa sarili na nagiging sanhi ng paglayo ng kanyang mga kaibigan. Madalas, nakikita ni Jessica na si Clara ay nag-iisa sa kanyang silid. Tila nawawala sa sarili habang nakatingin sa salamin. Iniisip kung paano nagbago ang kanyang buhay dahil sa kanyang itsura. Jessica, sambit ni Clarissa isang gabi habang sila'y nag-uusap. Bakit parang wala na akong halaga? Bakit ganito ang nangyari sa akin? May kalungkutan sa kanyang mga mata na tila naghahanap ng kasagutan sa tanong na paulit-ulit niyang iniisip. Lumapit si Jessica at hinawakan ng kamay ni Clarissa, puno ng pagmamalasakit. Ma'am Clarissa, hindi po totoo na wala kayong halaga. Alam niyo po, ang tunay na kagandahan ay hindi naman nasusukat sa panlabas na anyo lang. Mahalaga po ang kabutihan ng inyong puso at ang pagmamahal na ibinibigay niyo sa mga taong mahalaga sa inyo. Ngunit sa kabila ng mga salita ni Jessica, ramdam niya na may hirap kumbinsihin si Clarissa na tanggapin ang sarili. Sa mga mata ng dalaga, ang kanyang muka ay naging hadlang sa kanyang mga pangarap at sa kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Bagamat si Jessica ay palaging naroon upang magbigay ng suporta, alam niyang ang mga sugat na dulot ng mababang self-esteem ni Clarissa ay hindi madaling maghilom. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang pag-aalaga ni Jessica kay Clarissa. Sinisikap na ipakita sa kanya na may halaga siya, kahit pa sa tingin ni Clarissa ay tila wala na. At sa kabila ng lahat, nanatili si Jessica bilang tapat na kasama. Umaasang darating ang araw na muling makikita ni Clarissa ang tunay na halaga ng kanyang pagkatao. Isang hapon, masayang umuwi si Clarissa mula sa eskwela. Kitang-kita sa kanyang mukha ang kakaibang saya na matagal nang hindi nakita ni Jessica. Agad siyang lumapit kay Jessica na abala sa pag-aayos ng mga damit ni Clarissa. Ate Jessica, may sasabihin ako sa iyo. Excited na sabi ni Clarissa habang niyayakap si Jessica. Nagulat si Jessica sa kakaibang sigla ni Clarissa, kaya agad silang tumigil sa ginagawa at tumingin sa dalaga. Ano po yun, Ma'am Clarissa? Mukhang masaya po kayo ah. Ngumiti si Clarissa na parang may tinatago ngunit gustong gusto ipahayag.
Ate Jessica, may jowa na ako. Sa narinig, napahinto si Jessica at halos di makapaniwala. Jowa? As in boyfriend? Paano po nangyari yun? Sino siya? Masigla namang sumagot si Clarissa. Parang sabik na sabik magkwento. Isa sa mga kaklase ko ate, si Adrian. Matagal na pala niya akong gusto at nitong mga nakaraang araw, nanligaw siya. Kaya sinagot ko na siya agad. Habang nakikinig, nagsimulang mag-alala si Jessica. Hindi niya akalain na ganito kabilis ang naging takbo ng mga pangyayari. Ma'am Clarissa, sigurado po ba kayo? Baka naman dapat sinubukan niyo muna siya bago niyo siya sinagot. Mahalaga po kasi nakilalanin niyo muna ng mabuti ang isang tao bago niyo siya pagkatiwalaan. Ngunit biglang nagiba ang ekspresyon sa mukha ni Clarissa. Napuno ng inis ang kanyang mukha at nagsalita ng may galit. Ano ba Jessica? Paano kung may makita siyang iba? Paano kung magsawa siya sa akin? Ayoko nga mawala ng pagkakataon na maramdaman na may nagmamahal sa akin. Hindi ko kayang maghintay at mag-alala na baka iwanan niya ako. Napansin ni Jessica ang takot at kawalang katiyakan sa boses ni Clarissa. Alam niyang ito'y dulot lamang ng mababang self-esteem ng dalaga at ng takot na muling mag-isa. Subalit alam din ni Jessica na ang pagmamadali sa ganitong bagay ay maaaring magdulot ng mas malaking sakit sa hinaharap. Ma'am Clarissa, naiintindihan ko po ang nararamdaman ninyo pero mahalaga rin po na protektahan ninyo ang sarili nyo. Hindi po dapat pagmamadaliin ang mga ganitong bagay. Sana po bigyan nyo ng panahon para mas makilala nyo pa po si Adrian. Ngunit tila hindi nakinig si Clarissa at sa halip ay umaling ito. Jessica, masaya ako ngayon. Bakit mo pa sinisira ang kaligayahin ko? Hindi na sumagot si Jessica. Alam niyang sa puntong ito ay mahirap nang baguhin ang direksyon at desisyon ni Clarissa. Ngunit sa kaloob-looban niya, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na protektahan si Clarissa. Kahit palaban sa sarili nitong mga desisyon. Tahimik na ipinagpatuloy ni Jessica ang kanyang mga ginagawa habang pinapakinggan ang mga kwento ni Clarissa tungkol sa bago niyang boyfriend. Ngunit sa kanyang puso, umaasa siyang mali ang kanyang mga pangamba at magiging masaya si Clarissa sa kanyang desisyon. Dumaan ang mga araw at sa bawat kwento ni Clarissa tungkol sa kanilang pag-iibigan ni Adrian, makikita ang kanyang kasiyahan. Lagi niyang ibinabahagi kay Jessica ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa kanya. Mga regalong natanggap, mga sweet na mensahe at ang kanilang mga plano bilang magkasintahan. Para kay Jessica, ang bawat ngiti at halakhak ni Clarissa ay tila nagdadala ng liwanag sa kanilang tahanan. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin ni Jessica na mayroong pagbabago sa mga kwento ni Clarissa. Isang araw umuwi si Clarissa na tila mabigat ang loob. Imbis na masaya at puno ng sigla ang kanyang kwento, ngayon ay may halong pag-aalinlangan at takot. Jessica, simula ni Clarissa habang nakaupo sila sa kusina. Pakiramdam ko, unti-unti nang nagsasawa sa akin si Adrian. Napakunot ang noo ni Jessica. Hindi agad makapaniwala sa narinig. Ha? Bakit mo naman nasabi yan, Ma'am Clarissa? Ano po bang nangyari? Tila alangan si Clarissa na magsalita. Ngunit sa huli ay nagpatuloy siya. Napapansin ko kasi na madalas na siyang nagsa-cellphone. Minsan, hindi na niya ako kinakausap katulad ng dati. At kapag tinitignan ko ang mga ginagawa niya online, lagi siyang nagla-like ng mga picture ng magagandang babae. Hindi ko maiwasang isipin na baka may nagugustuhan na siyang iba. Ramdam ni Jessica ang bigat ng loob ni Clarissa. Alam niyang hindi ito simpleng selos lamang. Ito'y bunga ng mababang tiwala ni Clarissa sa kanyang sarili, na mula pa noong una ay naging sanhina ng kanyang mga problema. Ngunit sa pagkakataong ito, tila mas malalim ang sugat na nararamdaman ni Clarissa. Ma'am Clarissa, baka naman po wala kayong dapat ikabahala. Minsan, ang mga bagay na nakikita natin online ay hindi naman laging totoo o mahalaga. Subukan niyo pong kausapin si Adrian ng maayos at sabihin sa kanyang nararamdaman ninyo. Payo ni Jessica ng may halong pag-aalala at pag-aalaga. Ngunit hindi na panatag si Clarissa. Pero Ate Jessica, paano kung totoo nga? Paano kung magsawa siya sa akin at iwanan na lang ako? Hindi ko alam kung kaya kong harapin yun. Hindi naman alam ni Jessica kung ano ang sasabihin upang maibsan ang nararamdaman ni Clarissa. Alam niyang mahirap pataasin ang tiwala ni Clarissa sa sarili, lalo na't ramdam niya ang takot na baka muling mag-isa. Ngunit nanatili si Jessica sa tabi ni Clarissa, handang makinig at umalalay. Umaasang darating ang tamang pagkakataon na muling magiging buo ang kumpiyansa ng dalaga sa sarili at sa kanilang relasyon. Sa mga oras na iyon,
Ipinanalangin ni Jessica na sana'y maging matatag si Clarissa sa pagharap ng mga pagsubok ng kanilang relasyon at sana'y hindi ito maging sani ng mas matinding sakit sa kanyang kalooban. Patuloy siyang umaasa na sa kabila ng lahat, makakahanap si Clarissa ng kapayapaan at kasiguraduhan. Hindi lamang sa relasyon niya kay Adrian, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ang nalalapit na kaarawan ni Clarissa ay naging sentro ng usapan sa bahay ng mga Ramirez. Labis na excited ang dalaga at ramdam ni Jessica ang kagalakan sa bawat paghahanda, mula sa pag-aayos ng venue, sa pagpili ng pagkain at higit sa lahat, sa pagpili ng damit na isusuot ni Clarissa. Para kay Clarissa, ang kanyang ika-16 na kaarawan ay dapat maging espesyal, isang gabi na hindi niya malilimutan. Matapos nga ang ilang araw ng pamimili, nakapili na rin ang damit si Clarissa na sa unay inaasahan niyang magpapakita ng kanyang kagandahan. Ngunit nang subukan niya ito sa kanilang bahay, bigla siyang nagdalawang isip. Sa harap ng salamin, tila hindi siya nasiyahan sa nakikita niya. Ang damit na sa unay inakala niyang magpapatingkad sa kanyang ganda, ngayon ay parang hindi na kasing ganda ng kanyang inaasahan. Sa isang iglap, hinarap ni Clarissa sa Jessica na noon ay tahimik na nag-aayos ng ilang dekorasyon sa sala. Ate Jessica, halika nga rito. Tawag ni Clarissa na may bahagyang inis sa boses. Lumapit naman ang katulong na si Jessica. Nagtataka sa tinig ni Clarissa. Ano po yun, Ma'am Clarissa? Isukat mo nga to. Sabay abot ni Clarissa ng damit na hindi niya nagustuhan. Hindi ko gusto kung paano ito lumapat sa katawan ko eh. Siguro mas bagay sa'yo. Nagulat si Jessica pero agad niyang sinubukan ang damit. Nagkataon na pareho silang maliit at halos magkasing tangkad, kaya't maayos na lumapat ang damit kay Jessica. Bagay ba sa akin, Ma'am Clarissa? Tanong ni Jessica nang may bahagyang pag-aalinlangan. Ngumiti si Clarissa. Tila natutuwa na mas nagustuhan ni Jessica ang damit. Bagay sa'yo. Gusto ko, suotin mo yun sa birthday party ko. Gusto ko mag-enjoy ka rin sa gabing iyon. Ikaw ang tanging kaibigan ko dito, Ate Jessica. Dama ni Jessica ang sinseridad sa sinabi ni Clarissa. Bagamat hindi inaasahan, naisip niyang ito ay isang magandang pagkakataon na ipakita kay Clarissa na kasama siya sa bawat yugto ng kanyang buhay, kahit na sa isang simpleng paraan lamang. Salamat po, Ma'am Clarissa, isosot ko po ito. Sa mga sumunod na araw, bumalik sa pamimili si Clarissa at nakahanap ng bagong damit. Isang eleganteng kasuotan na sigurado siyang magpapatingkad sa kanyang kagandahan. Nang isukat niya ito sa harap ng salamin, ramdam niya ang saya at kumpiyansa. Sa isip niya, siya ang magiging sentro ng atensyon sa gabing iyon, ang reyna ng kanyang kaarawan. Habang papalapit na ang araw ng party, parehong excited sina Jessica at Clarissa. Alam ni Jessica ng gabing iyon ay magiging espesyal hindi lamang para kay Clarissa, kundi para rin sa kanya, bilang taong pinagkakatiwalaan at pinapahalagahan ng dalaga. Sumapit ang araw na pinakahinihintay na kaarawan ni Clarissa. Ang venue ng party ay mala fairy tale ang tema, na puno ng mga bulaklak, ilaw at eleganteng dekorasyon. Dumagsa ang mga bisita mula sa mga kaklase ni Clarissa, mga kamag-anak at iba pang kilalang tao sa kanilang komunidad. Ang bawat isa ay nag-aasam na makita ang kagandahan ni Clarissa sa kanyang espesyal na araw. Si Jessica, suot ang damit na binigay ni Clarissa, ay tahimik na naghanda sa kanilang bahay. Alam niyang ang mga bisita sa party ay puro mayayaman at kilala sa lipunan. Kaya naman nagpasya siyang ayusin ang kanyang sarili ng simple ngunit maayos. Ang kanyang parating nakapusod na buhok ay hinayaan niyang bumaba. Umaagos ang mga alo nito sa kanyang mga balikat. Hindi na siya gumamit ng makeup. Naniniwala siyang sapat na ang kanyang simpleng ganda para sa gabing iyon. Pagdating nila sa venue, kasama ang ibang mga tauhan sa bahay, agad niyang napansin si Clarissa na nakaupo sa gitna ng venue. Tila reyna sa kanyang trono. Suot ang kanyang bagong damit. Katabi nito si Adrian na tila abala sa pakikipag-usap sa ibang mga bisita. Lumapit naman si Jessica upang tanungin kung may kailangan ba si Clarissa. Ma'am Clarissa, may kailangan po ba kayo? Tanong ni Jessica ng magalang. Tubig, Jessica, pwede ba? Sagot ni Clarissa na tila abala sa kanyang mga iniisip. Tumango naman si Jessica at humarap kay Adrian. Sir Adrian, kayo po, may kailangan din po ba kayo? Saglit na natigilan si Adrian. Tila napako ang tingin kay Jessica. Nakatitig ito sa kanya. Para bang ngayon lang niya ito napansin ng ganito kalapit. O talo-talo siyang sumagot. Oo, tubig din please.
Bagamat napansin ni Jessica ang sandaling pagkagulat ni Adrian, hindi niya ito binigyang pansin. Iniisip niya na normal lang iyon sa mga bisita, lalo na't maraming mga tao sa paligid. Ngunit hindi niya alam, nakita na ni Clarissa ang mga naganap. Ang simple at walang mali siyang tanong ni Jessica ay tila naging mitya ng panibagong apoy sa puso ni Clarissa. Nakita niya ang paraan ng pagtitig ni Adrian kay Jessica, ang pagkabighani sa muka at presensya ni Jessica. Isang damdaming hindi niya inaasahan ngunit hindi niya rin mapigilan. Selos. Habang nagpapatuloy ang party, hindi mapigilan ni Clarissa ang mapansin ang patuloy na pagtingin ni Adrian sa direksyon ni Jessica. Ang mga titig na iyon na dapat ay para sa kanya lamang ay unti-unting nagpabigat ng kanyang loob. Lalong pumangit ang kanyang mood. Lalo na nang mapansin niyang marami na rin ang lalaking bisita ang palihim na nagtatanong ng pangalan ni Jessica. Nangakala nila'y isa itong mayamang bisita dahil sa kanyang kagandahan at pagiging chinita. Hindi na nakapagpigil si Clarissa. Puno ng emosyon, sinugod niya si Jessica na nooy abala sa pagsisilbi ng ibang bisita. Hinatak niya ito palabas ng venue habang umiiyak. Tila nawawala na sa kanyang sarili. Nagulat naman ang mga bisita at sinubukan nilang pigilan si Clarissa. Ngunit tila hindi na ito mapigilan. Ang dating masayang selebrasyon ay napalitan ng tensyon at pagkalito. Umalis ka dito, Jessica. Sa iyo na ang damit na yan. Lahat ng suot mo. Lahat ng meron ka. Galing sa sweldo ng mga magulang ko. Wala kang karapatang magmukhang mas maganda kaysa sa akin sa araw na to. Sigaw ni Clarissa, na puno ng galit at selos. Sa harap ng lahat, natulala si Jessica. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula kay Clarissa na itinuturing niyang kaibigan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, agad na pinaliyo si Clarissa ng mga tauhan sa bahay, habang ang ibang bisita ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nang humupa ang tensyon, naramdaman ni Jessica ang bigat ng mga sinabi ni Clarissa. Alam niyang ang mga salitang iyon ay nagmula sa takot at insekuridad ng dalaga. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang sakit ng katotohanan ay bumagsak sa kanya. Siya, ang simpleng katulong na nagmahal at nag-alaga kay Clarissa, ay ngayon itinuturing na kalaban sa mata ng kanyang kaibigan. Habang ang iba'y nagtatangkang ibalik ang sigla ng party, si Jessica ay nanatiling tahimik, ramdam ang lungkot at sakit sa puso. Alam niyang hindi magiging katulad ng dati ang kanilang samahan. At sa gabing iyon, sa kabila ng lahat, nasira ang isang bagay na matagal na niyang iniingatan. Pagkatapos ng engranding party ni Clarissa, dumating ang sandaling hindi inaasahan ni Jessica. Ang huling pag-uusap nila ng mga magulang ni Clarissa. Sa harap ng magarang sala, humingi ng tawad ang mag-asawa sa nagawang kasalanan ng kanilang anak. Buong pagpapakumbaba nilang inamin na ang nangyari ay hindi katanggap-tanggap. Bagamat nasaktan, may hinahon na tinanggap ni Jessica ang kanilang paghingi ng tawad. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi na niya kayang ipagpatuloy ang trabaho. Salamat po sa paghingi ng tawad, mahinahong sagot ni Jessica. Pero pakiramdam ko po tapos na ang tungkulin ko rito. Kailangan ko na pong umalis. Sa kabila ng lungkot, naiintindihan ng mga magulang ni Clarissa ang kanyang desisyon. Naging tahimik ang tahanan habang si Jessica ay naghahanda upang tuluyang magpaalam. Habang iniiwan niya ang bahay ng mga Ramirez, nakaramdam siya ng kaluwagan. Ngunit may halong lungkot. Alam niyang ang kanyang pag-alis ay magdudulot ng malaking pagbabago. Ngunit alam din niya na ito ang nararapat na gawin. Sa itaas ng bahay, masayang-masaya si Clarissa habang pinapanood si Jessica mula sa bintana ng kanyang silid. Sa kanyang murang isipan, naniniwala siyang sa wakas ay mawawala na ang banta sa kanyang mundo. Nang lingunin siya ni Jessica, nag-iba ng direksyon ng tingin ni Clarissa. Pinalabas ang galit at sama ng loob sa pamamagitan ng isang irap. Hindi niya batid na ang simpleng pag-alis ni Jessica ay magdudulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Isang ganti na hindi ginusto ngunit nagbunga ng malalim na aral. Sa mga sumunod na araw, unti-unting naramdaman ni Clarissa ang pag-iisa. Ang mga kaklase na dating nakapalibot sa kanya ay nagsimulang lumayo. Wala na ang masayang tawanan at mga lihim na kwentuhan. Naging malamig ang pakikitungo sa kanya ni Adrian hanggang sa tuluyang magtapos ang kanilang relasyon. Lahat ng tao sa kanilang bayan na dating bumabati at humahanga sa kanya, ngayon ay tila lumalayo at umiiwas kapag nakikita siya sa daan. Sa isang iglap, nagbago ang mundo ni Clarissa. Sa bahay, lalo pang lumala ang kanyang kalungkutan. Wala na siyang matakbuhan. Ang mga magulang niyang laging abala ay walang oras para sa kanya.
Ang mga tauhan sa bahay na dati takot at sumusunod sa bawat utos niya, ngayon ay tila ba nagiging malamig din. Ang dati niyang sandigan, si Jessica ay wala na. Si Jessica na tanging tunay na kaibigan niya, na siyang pinakikinggan at pinupulutan ng aral ay wala na upang umalalay sa kanya. Dito nagsimulang bumagsak ang lahat para kay Clarissa, habang nakaupo sa kanyang silid na puno ng luha ang kanyang mga mata. Sa wakas, napagtanto niyang ang kanyang malaking pagkakamali. Hindi sa kanyang mga kaibigan o sa nobyo niya nakasalalay ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga. Si Jessica ang nagbigay sa kanya ng lahat ng iyon. Si Jessica na sa kabila ng kanyang masamang ugali at mababang tingin sa sarili ay nanatiling nandyan, nagpapatawad at nagtuturo ng tamang landas. Ngunit huli na ang lahat. Ang taong pinakaminahal niya, ang nag-iisang taong totoo sa kanya, ay pinabayaan at pinaluyo niya. Kahit na sinubukan niyang makiusap sa kanyang mga magulang na pabalikin si Jessica, natameme lamang siya. Walang magawa, walang salita, sapagkat alam nilang hindi na nila kayang ibalik si Jessica sa isang sitwasyong nagdudulot sa kanya ng labis na sakit at kahihiyan. Sa huli, natutunan ni Clarissa na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo o sa dami ng kaibigan, kundi sa kabutihan ng puso at sa kakayahang pahalagahan ng mga taong tunay na nagmamalasakit. Natutunan niyang ang pagmamahal ay dapat pinapangalagaan at hindi dapat binabaliwala ang mga taong nandyan sa oras ng pangangailangan. Ang kwentong ito ni Clarissa ay nagpapakita na ang mga taong tunay na mahalaga sa ating buhay ay minsan hindi natin napapansin hanggang sa mawala na sila. Sa bawat relasyon, mahalagang pahalagahan ng mga taong nagbibigay ng tunay na pagmamahal at suporta, sapagkat sila ang magiging sandigan natin sa oras ng pangangailangan. Ang pagmamahal at pagkakaibigan ay hindi dapat binabaliwala, sapagkat ang kanilang pagkawala ay mag-iiwan ng puwang na mahirap punan.